Hello mga kabergs. As usual, dito tayo sa farm. Kararating ko lang. So, dahil ang weather unpredictable. Dito na naman tayo sa maputik na lugar. Ay, ay, ay. Basang-basa na naman to. Tuyo na nga eh. So, dahil nasa gitna ako po pwesto sana, yung pinestuhan namin nung nakaraang araw, last week, ayan. Dahil nag-reverse ko. Ayan. Basang-basa. Kaya doon ako nag-park sa unahan para lang hindi ma-stuck. Slide na nga ako eh. Yeah. So yun, last week pinakita ko sa inyo basta ayun naman yung halaman. So magtatanim ako. Diyan ko itatanim mga kabergs. Puntahan nga natin, baka maputik din. Kasi alam ko lower to eh. Lower point, basa nga. Basa. Basa sa ibaba. Pero naka-elevate naman kasi ito mga kabergs. Kalahin mo yun oh. May tubig na naman yung pond. Parang kailan lang wala na siyang laman. Ngayon may laman na naman. Ilang araw ba dito what a weather. Thank you Lord at buhay pa naman yung mga itatanim. Ayan. Ay. Puntahan natin mga kabergs yung mga sa kabila. Dun sa vegetable garden. Ano? Nakasangka. Pero, ito paano pag ganito. Ganda naman magtanim dahil hangin, hindi mainit. So, nung nakaraan pala sinip ko namin yung dyan, na pala namin ni mama yung mga halaman dito. Inilipat namin doon sa may tray. Doon sa bagong tanim na shoot. Di ba naman ako mamaya na tayo pumunta doon mga kabergs. Di ako nakabota. Tubig. Papasokan yung medyas ko na. Mababasa yung medyas ko. So, yung mga kabergs, basa na naman ng lupa. So, advantage at saka disadvantage. Advantage na talaga yung mga pwede ako dito. Ang disadvantage ay putik na naman. Putik na putik. Always. Saka gutom na ako. Sasara ko muna yung gate. Saka ako kakain at gagawin yun dapat gawin dito. Yun. Okay, see you later mga kabergs. So, nasara ko na yung gate mga kabergs. Kumain na tayo. Masal naman ako sa bahay. Mas pala ako umalis ako sa Edmonton ng mga 8:30. Tapos yun, nakarating ako dito mga alas 10 na. So, gutom na ako. Kasi ang kinain ko lang sa bahay tinapay,
palaman tuna Daddy's Choice. So, ang pagkain ko ngayon tinapay ulit. May palaman na corned beef with egg. Pwede na yan, pantawid. Simple lang. Kung napapansin nyo mga kabricks, wala si mama. Ako lang. Kasi ang magbabantay kay Chewy Boy dun sa aso namin. Kaya naiwan siya. So, mainit naman mga kabergs. Kasi ramdam ko yung init dito. Kaya ako pala nag-reverse mga kabergs kasi gusto ko yung ready to move ako pag mag-exit na. Tapusin ko lang itong pagkain mga kabergs at let's see kung anong magagawa. Okay, gusto na kumain mga kabergs. Alauna na. Kabihis na ako ng working clothes ko. So, ang una kong gagawin, dahil ilang beses ko na itong nagamit, 3 beses na siguro, papalit pa. After kasi mga kabergs ng gas, so pag naubos na siya, ng 3 beses na nag-refill ako ng gas, pinapalitan ko na ng oil kasi maitim na. So kukunin ko doon yung tambakan ko ng oil. So tingnan na rin natin yung mga halaman, yung mga veggie. So kanina hindi ako naka dito dahil hindi ako nakabota. Ay, nakabota na. Ayan. Matubig na naman. Oh, ayan, matubig na naman. Wala na yung tubig nung nakaraan Umalis kami ni mama. So, lumalaki naman ang mga mais. Lalo na lalaki dahil nadiligan. So, mga kalabasa, nadiligan din. Bunga na. Kamatis. Kahit papano. So, nabuksan na yung mga tarp. Malamang may ahas na naman dyan. Baka dyan na naman siya natulog. So ito yung mga sili at kamatis. May mga bulaklak naman mga kaberks. Pero hindi natin alam kung aabot. Ito naman yung kamote. Yung sa bahay pala mga kaberks, nakapag-harvest na kami ni mama kahit ng konti ba. Yung konti. Nakakuha na kami. Ayan. Ayan. Naku, may ahas na naman dito mga kaberks. Natin niyo ba ito? Pinagtanggalan ng niya, katawan. Yung patatas.
Dami na yung mga ano. Ating mga kamote. Yan. So dito mga kaberks, walang gaan, hindi masyadong maputik. Tuyo na. Tuyo na siguro. Madamo na rin to. Hindi na ano, nadadamuhan. Ilang araw pa lang mga kaberks, oh. Mataas na naman ang damo. Mabilis. Kaya dapat tinataniman na para konti na lang yung dadamuhan. Unless lang may baka ka. Matutuwa sila dito dahil maraming damo, diba? Or kambing. Ba't nga ba walang kambing dito sa Canada? Kambing ba? Ito yung naiwanan naman ni mamang itanim. Hindi na naitanim. Ilagay ito sa may tubig. Makasipsip sila. Tubig. Para hindi mamatay. So ito yan, mga kaberks. So yun mga kaberks, papalit lang ako nito. Trabaho na. So mag-aalas 8 na mga kaberks. So pakita ko sa inyo ang setup ko dahil ako lang mag-isa. So yan ang aking tulugan for tonight. Yan. Mainit kaya ang bintana may mga nakasampay. Tuyo na yung iba. At pakita ko yung na ano ko na. So yan na yung nalinis ko mga kaberks. Ayan yung pond. Ayan yung sa raspberry and strawberry. Hopefully tomorrow pwede nang anuhan, bungkalin ang lupa. Tuyo na yung lupa ba kasi maghapon mainit at dry na rin yung mga damo. So kung napapansin nyo mga kaberks, wala kang gamit sa sa baba. Lahat na sa truck kasi ako lang mag-isa. Kung ano lang yung ginamit ko, yung string trimmer, yun lang ang ginamit ko, yung pangkat ng grass, yun lang ang binaba ko at binaba ko kanina kasi yun lang ang kailangan ko. Hindi ako nagbaba ng lawn mower, hindi ako nagbaba kasi nga no need na ibaba. Kaya yun, saka parang feeling ko mas safe kung wala akong gamit sa ibaba, na lahat nasa truck. Yan. So mag alas 8 na, hindi lang mukhang alas 8 alas 12 lang, pero mag alas 8 na mga kaberks. So tulugan na. I will try na matulog ng maaga kasi maaga bukas may gagawin.
So, yun mga kaberks. So, paano ba yan? See you tomorrow. Early in the morning. Pre-breakfast ako ng noodles bukas. So, yun. Then, siguro magtatrabaho muna ako bago ako mag-breakfast. Dami lamok. Sasasara ko na yung pintuan bago magsipasukan. So, pag natutulog ako mga kaberks, kahit kasama ko si mama, nilala ko yung lahat ng pintuan. Ayan. Ayan. So, dahil nga mainit, ayun, nilagyan ko nung mating ko. Dapat dito yan sa higaan para malambot sana. Ayan yung kulay green. Kailangan ko ilagay dyan para, ayan, kasi pag nakapasok yung sun, sobrang init ng sasakyan. Kaya, yan. So, yun mga kaberks. Good night and see you tomorrow. Good morning mga kaberks. So, maaga tayong gigising para makapagtrabaho. Ang lamig kagabi. So, nakabihis na ako. Pero nilamig ako kagabi. Dala naman akong kumot kahit alam ko may init kahapon. Ayan. Manipis lang. Ito yung pang hiking ko eh. Hindi ako na masyado nagdala ng makapal. So, yun. Kaya, basa rin yung moist. May moist ang sasakyan. Ayan. Ang bad trip pa kung kailan gabing-gabi na saka ka maiihi. So, dahil pumasok na lamok. Ayan. Lamok. Marami na ako napatay. Mga giant pa naman ang mga lamok. So, yun mga kaberks. Trabaho na. Para marami magawa. Ayan. See you later. Pag breakfast. Gutom na mga kaberks. Magluto naman tayo. Luto tayo ng tubig. Mag-init tayo ng tubig. Pakita ko muna pala sa inyo yung nalinis ko. Ay. Noon trinay ko mga kaberks sa bahay yung pambukal ng lupa, yung tiller, gumana. Ngayon, ayaw na naman gumana. Baya, may mga topak. So, ayun na mga kaberks, naimba ko na yung mga kinat ko kahapon. Kasi gagawin ko yan ng mulching. Kaya, inipon ko para mainitan. Ayan. Tapos, ito pala isa. Kahapon ko pa napansin itong string trimmer ko mga kaberks. Yung ginagamit ko ng pangkat ng grass. Kahapon pa humihina ang power niya. So, I think yung spark plug niya kailangan ng palitan. So, ayun mga kaberks. Ang nagawa ngayong umaga. So, dahil sikat na ang araw, ayun na siya. Mataas na masyado. Magpahinga naman tayo. Total, marami na nagawa. Yan, minow ko na to. Kinat ko kahapon, ngayon naman, minow ko naman yung push mower. So, at least, malinis na tingnan. At, dito kami magka-camping. Ito na ang pagka-campingan.
At meron pa akong ikakat na grass. Yung harapan, dahil ang bilis tumubo ng mga grass dito mga kaberks. Yan, yan lang ang buhay dito. Mag-cut ng grass, magtanim. Yan, buhay farm. Mag-cut ng grass, i-maintain ang paligid, magtanim. Yan. So, yan. Kasi mga kaberks, pag hindi ko yung kinat, baka pagbalik namin, mas mahaba na dyan. Kaya, ikat ko na ngayon. Diba? Total eh. Ano ba naman gagawin dito kundi yun. Hindi naman pumunta dito para magpahinga. Diba? Eventually. Sa ngayon, hirap muna. Yun. So, mag-init muna ako ng tubig mga kaberks at mga pag-noodles. Yun lang ang almusal. And then, after kung magluto na, ay mag-init ng tubig, sasaing naman ako. Ayan.
Ay, init mga ka-birds. So, kakatapos ko lang magtanim. Kumain na tayo. Alas 11 na. Yung tirang corned beef, yung tirang noodles, at kanin. Yung sinain ko kanina. Nasunog ko pa. Lagyan lang natin ng konting kanin. Hindi maganda yung pagkakasahin ko. Amoy sunog. Inulit ko kasi. Kasi parang yung niluto ko hilaw pa. So, paano ba yung mga ka-berks? Tara, kain na tayo. Get your own. Pwede na. Pwede na sa taong gutom. Sa mga madalian na pagkain. Okay na to mga birds. Sana hindi na nasira yung corned beef ko. Malapit na. Malapit nang bumigay. Kasi may patatas to mga ka-birds tsaka itlog. Halo-halo na to. Okay naman. Alam mga ka-berks. So after kong kumain, nag-check ako ng weather forecast. Alam niyo naman, itong weather natin ngayon, paiba-iba. Ayan, sikat na araw. So nag-check ako, there's a chance na mag-thunderstorm na naman. So, syempre, mainam na laging handa, di ba? So, nag-impake na ako para mabigat yung sasakyan kasi niyayanig to sasakyan pag mahangin masyado. So, yan. Pag kailangan ko, di ibaba ko na naman siya. Ganun talaga ang life. So, tinanggal ko na rin yung mga nakasampay ko para kasi nga mainit, di ba? Ayan, pinagtatanggal ko na. So, ito nasa loob naman yan. Ito pwede ko naman hatakin na lang pag parating na. Ayan. So, mag-chill muna tayo. Nag-chill ako kanina Naisipan ko mag-check ng ng weather kasi may napanood ako. Nga nagka-camping sila, binagyo sila. Kaya ingat tayo lagi. Prepare. Okay. Mga ka-berks, see you on a bit. So mga ka-berks, hapon na. 2:30. So, I decide na mag-packing na lang. Umuwi. Decide na ako na umuwi na lang mga ka-berks. Dahil masama na naman ang panahon. Ayan. So, nagawa ko naman yung gusto kong gawin. May isa lang na hindi. Dahil yung mga strawberry, basa pa ang lupa. So, hindi ko maitanim. Dahil pag inano ko yan, dinig ko, basang-basa. So, ito lang ang nagawa ko. Saka nakapag-cut ng grass. Nakapag-lawn mower ako. Ayan. So, yung halaman naman doon sa garden, nakapag rin ako, nag-cut ako ng grass doon kasi matataas na rin yung damo doon. So, nagawa ko pa. So, yun mga ka-berks. That's it.
Sa susunod ulit. And see you next time. As always, do what makes you happy.